10 araw na. Mingyuan, nasaan ka ba? Mingyuan, Mingyuan, Mingyuan. Mingyuan, nasaan ka? Delikado si Ginoong Ye. Bumalik ka na, Ginoong Ye. Huwag kang mawala ng pag-asa, okay? Si Ginoong Lu, 10 araw na siyang nahulog sa dagat. Maaaring siya ay nalunod na. Bumalik ka na, Ginoong Ye. Dito mismo nahulog si Mingyuan. Hindi natin siya mahanap. Sasamahan ko siyang mamatay dito. Shuyao. Dalhin mo. Yishuyao, hindi ka na ba takot sa kamatayan? Muling nawala si Mingyuan dito. Kung hindi siya makabalik, anong silbi ko pang mabuhay? Yishuyao, maging maingat ka at sumama sa akin. Dadaling kita para makita ang isang bagay bago ka magdesisyon. Ibigay mo ba ang buhay mo sa kanya? Get on that party train. Sabihin mo, nagkunwari kang patay at sinamahan mo ako ng matagal. Baka magalit si Shuyao sa'yo. Yung matandang babae. Sobrang matinding. Wala akong kahit anong kalayaan. Huwag mong sabihing 1 buwan. Ayaw kong bumalik sa buong buhay ko. Hindi katulad mo. Bigyan mo ako ng kalayaan. Masigla at masaya. Masiglang saya. Masigla at masaya. Nakakainis. Pero, mahal na mahal niya ako. Hindi niya ako sisisihin. Baka nga. Ngayon, naghahanda na siyang tumalon sa dagat. Pero sa mga nakaraang buwan, nagastos mo sa akin ang napakaraming pera. Huwag mag-alala. Hindi siya magagalit sa akin. Ang leksyong ibinigay ko sa kanya sa buwang ito ay magpapaalam sa kanya na wala na ako. Hindi siya makakabuhay. Pagdating ng panahon, hindi namin gustong mangyari ang kahit ano. Tigil, Lene, anuman ang meron. Mula pa sa simula, niloloko ka lang niya. Ganito ang mga taong tulad niya. Hindi karapat-dapat na isama ang iyong buhay. Ginawa akong matatag ang pamilya Lu para sa'yo. Pati na rin ang pagnanais na mamatay kasama mo. Ngunit ikaw ay masaya sa liwanag ng buwan. Nagsasaya at nag-enjoy. Hindi ba't gusto mong tapusin ang lahat? Kung gayon, tutuparin ko ang iyong nais. Hayaan kang umalis sa mundong ito. Ganap na mawala. Plano ng pagdevelop ng lungsod. Dagdag na plano ng pagdevelop ng lungsod. Ano ang magagawa ko para sa'yo? Basta magsalita ka lang. Salamat sa pagtulong sa akin, na makita ang tunay niyang pagkatao. Pero hindi na kailangan. Ginoong Ye, lahat ng papeles ay naayos na. Pero, biglang na-freeze. Lahat ng bank account ni Ginoong Lu. Kung sakaling bumalik siya talaga, paano kung kailangan niya agad ng pera? Napatunayan na ng mga ahensya na may kaugnayan. Lugar ng sakuna sa dagat. Walang posibilidad na makaligtas. Dapat kong tanggapin ang katotohanan. Kailangan mong i-freeze ang lahat ng kanyang mga account. Kabilang ang rehistro. Ginoong Ye, ikaw, hindi mo nahahanapin si Ginoong Lu. Patay na siya. 3 araw mula ngayon. Iyan ang kanyang libing. Sakto lang. Aha. Hahaha. Sapat na lakas. Ganitong sasakyan kapag umalis. Tataas ang tingin ng mga tao. Bumili. Ay. Haha.
Mingyuan, maganda rin ang sasakyan na ito. Bumili. Ahahaha. Uy, Ginoo. Itong sasakyan ay nabook na ng ginoong ito. Malapit na siyang magbayad. Uy, baka gusto mong tingnan itong modelo. Dagdagan ko ng 1 milyon. 2 milyon. Ito. 3 milyon. Nakuha na. Hahaha, ay naku. Walang problema, walang problema. Ang sasakyang ito ay sayo na rin. Ang taong ito ay may malaking estilo. Sa isang galaw, ay may 5 o 6 na pinakamataas na luxury car. Hindi katulad mo, na kailangan pang magreklamo ng matagal, bago bumili ng lipstick. Ginoo, magandang panlasa. Pumili ng mga limitadong klasikong bersyon mula sa buong mundo. Haha, halika. Ginoo, ang kabuang halaga ay 100 milyon. Pwede bang malaman, paano magbabayad? Askan ito. Grabe naman. Ito ay para lang sa mga milyonaryo sa buong mundo. Ang Supreme Black Card. Sobrang yaman. Haha. Hindi sapat ang balanse. Hindi sapat ang balanse. Impossible. Paano magiging walang pera ang card ko? Paano magiging walang pera ang card ko? Mingyuan, baka sira ang makina. Siguradong problema ng makina mo ito. Palitan mo. Oh. CJ. Haha. Halika. Sandali lang po kayo. Kulang ang balanse. Kulang ang balanse. Kulang ang balanse. Ginoo, dahil sa'yo, napakawalan ko ang malaking kliyente kanina. May pera ka ba talaga para magbayad? Ito. Maaaring lumampas na ang aking limitasyon sa paggastos. Tatawagan ko agad ang bangko. Hello, bangko ba ito? Ang aking black card. Bakit wala ng limitasyon? Paumanhin, Ginoong Lu. Lahat ng iyong mga bank card ay nakansela na. Ang balance ng account ay na-clear na. Ano? Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na magbura? Ito ay pinahihintulutan ng may-ari ng account. Kompleto ang mga dokumento. Ang huling numero ng inyong account, na may 3, 4, 5 at 6 na digit ay nakansela na. Ang 18 ari-arian nyo ay nailipat na ang pagmamay-ari. Ang bahay ko. Ang mga stocks ko. Ang pera ko. Yishuriao, naiintindihan ko na. Siguradong siya. Tatawagan ko siya ngayon. Huwag tumama. Natumama ka na. Di ba niya malalaman na hindi ka patay? Ganyan. Ako na ang magtatanong sa kanya. Kumusta? Kailan ka magbabayad? Ikaw, nagkunwari ka pa, pinahirapan mo ako. Nawalan ako ng daan-daang libong komisyon. Ngayon, hindi ko kayang magbayad. Tignan mo, baka talagang patayin kita. Sandali. Siguradong may pera akong ibabayad sa'yo. Lene. CJ. Huwag magpanggap. Sige na. Yishuriao. Si Mingyuan ay nawawala lang. Hindi naman siya kumpirmadong patay. Paano mo naman siya basta-basta na-deactivate? Bakit ka ganyan ka walang puso? Ikinansela ko ang card ng asawa ko. Kailangan ko bang ipaalam sa'yo? Ako. Ako ang pinakamabuting kaibigan niya. Ginoong Ye, ang rescue team ay umalis na ayon sa inyong utos. Ano? Bakit inalis mo ang rescue team? Yishuriao, akala ko ay pinlano mo na ito noon pa. Ihinto ang rescue team. A-revoke ang kanyang card. Gusto mo talagang mamatay si Mingyuan. Ang tindi ng puso mo. Buti na lang sinabi sa akin ni Mingyuan kung gaano mo siya kamahal, na handa kang ibigay ang lahat para sa kanya. Pero ikaw, ang tao kasi, kailangang matutong tanggapin ang realidad. Talagang sinikap ko na siyang hanapin. Siya. Maaaring talagang
Nangyari na ang masama sa kanya. Pero, kaka-receive ko lang ng balita na may mga baka siya. Bagamat hindi sigurado, mas mabuti na ito kaysa sumuko. Totoo. Sige, pupunta na ako sa kanya. Why? Shuyaw, abala ka sa trabaho. Masyadong pinahahalagahan ni Mingyuan ang Lucy. Kaya't mag-focus ka sa trabaho mo. Pwede ba akong pumunta sa kanya para sa'yo? Ay naku, kailangan lang nitong ikot ang buong baybayin. Palawakin ang saklaw ng paghahanap at rescue. Kahit na, kailangan natin ng hindi bababa sa 1-0 milyon. Paano sasapat ang 1-0 milyon? Ganito. Sa loob ng 1 oras, magkakaroon ako ng 1 bilyon para sa'yo. Pabilisin ang paghahanap at pagliligtas. Kahit ano pa ang gastos. Kahit isang maliit na pag-asa lang. Siguradong tutulungan mo akong hanapin siya. Huwag kang mag-alala, agad akong pupunta. Kumusta? Nakuha mo na ba ang pera? Siyempre. Sabi niya, kailangan ng 100 milyon para hanapin ka. 1 oras na lang. Sabi ko na nga ba, hindi siya makakaalis sa akin. Tama nga, isang tanga. Talagang isang tanga. Nagkamali ako. Pakiusap dito po, Ginoo. Umupo po kayo. Pirmahan lang po dito, Ginoo. Agad ko pong ipapakuha ang sasakyan. Inadaan mula simula hanggang matapos. Ihatid ang sasakyan. Sa bahay ng girlfriend ko, pakiusap. CJ. Walang problema. Ako na ang tatawag. Para pumunta sa bahay ni Ginoong Su. Halika na. Shuyaw, nakuha na ang mga tauhan ni Mingyuan. Yung 1 bilyong peso na pinangako mo, nasaan na? Dalhin mo na agad. CJ, dadalhin na ang pera. Ay. Ginoong Ye, ang mga kaugnay na bagay para sa libing bukas ay naayos na ng maayos. Mga kaibigan at kamag-anak ng pamilya Gu. Naipabatid na rin ang mga direktor at kasosyo ng kumpanya. Sa lahat ng ito, yung ari-arian ng Ginoo sa ilalim ng pangalan niya, at mga stocks, ay naiproseso na ayon sa iyong utos. Nagawa na, ikaw ang kanyang legal na asawa, at ang lahat ng kanyang ari-arian, nasa pangalan mo na, mayaman ka na ng bilyon. Sige, alam ko na. Lumabas ka na. Lumingyuan. Su Wanjing. Ang sorpresa na ito. Kaya niyong hawakan ito. Mingyuan. 1 oras na ito. Lasyo. Bakit hindi pa dumarating ang pera? Hintayin mo pa. 100 milyon lang yan. Mahal na mahal ako ni Masyo. Hindi niya iyon hindi magagawa. Walang kahit anong tao na makikita sa pagbibigay ng pera na ito. Baka naman niloloko niyo ako. Kayo ba ay naglalaro sa akin? Maliit na cute na bulad. Naglalakas loob kang questionin ako. Magandang araw. Walang sumasagot sa tawag na ito sa ngayon. Mingyuan. Baka naman. Umalis na tayo. Gusto nang umalis. Nakapirma na sa kontratang ito. Naipadala na rin ang sasakyan sa inyo. Nakasulat dito sa puting papel na may itim na tinta. Kabuang halaga ay 100 milyon. Kung hindi natin maayos ang bayarin ngayon, huwag kayong mag-isip na makakatakas. Magsalita ng ingay. May lakas kayong mangbanta sa akin. Alam ba ninyo kung sino ako? Huwag magpakita ng kapal ng mukha. CJ. Maganda yan. Mukhang gusto ninyong manghuli ng walang dalang kahit ano. Para kunin ang 1 bilyon mula sa akin. Palibutan niyo ako. Ano ang balak niyo? Binababalaan ko kayo.
Minyuan, alam niyo na ako ay pumapasok. Ako ang presidente ng Lu Corporation. Tama na sa'yo. Sasaktan mo ako. Ikaw na isang pulube. Presidente ng Lu Corporation. Nakapirma na tayo sa kontratang ito. Gusto mo pang tumakas? Masyado pang magaan ang ginawa ko sa'yo. Dito na ako. Nagtatrabaho ng 10 taon. Anong klase ng tao ang hindi ko pa nakikita? Talagang nagulat ako ngayon. Nakasalubong ko ang isang mahirap na gago na nagkukunwaring boss. Sandali. Sinasabi nila na ang customer ay hari, di ba? Ganito niyo tratuhin ang Diyos dito. Talaga. Diyos. Yung mayaman, tinatawag na Diyos. Yung walang pera, wala kang halaga. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo mababayaran ang utang mo ngayon, huwag mong asahan. Makakalabas dito. Sino nang magtatangka? Hahahaha. Hindi ako magtatangka. Tao. Dalhin siya sa likod ng bahay. Papakita ko sa kanya ng maayos. Kaya ko ba o hindi? Kayo, anong ginagawa nyo? Huwag. Tama na. Dumating na ang pera. Pera ng buong sasakyan. Dumating na ang pera, buong sasakyan ng pera. Meron. Nakita mo na ba? Dumating na ang pera. Mag-isip muna sandali. Paano ako magpapakumbaba at magpapakumbaba para humingi ng tawad? Hoy, ikaw. Buksan mo. Bangko ng langit at lupa. Paano? Hindi ka pa rin luluhod? Hahaha. CJ. Tingnan mong mabuti. Ito ay perang espiritu. Gamitin mo itong masamang bagay na ito para gawing pahirap sa akin. Anong nangyayari dito? Si Yeshua ba ay nagkamali? Nagawa niya bang mali? Ha? Binobola mo ako. Ganito na ang level mo. Sige na, susunugin kita. Paluin mo hanggang sa mamatay. Sandali lang. Ako ang presidente ng Lu Corporation. Lu Minyuan. Ako. Maaari kong patunayan. Tingnan mong mabuti. Hindi ba't hindi kita niloko? 100 milyon lang naman yon, di ba? Naiwan siya dito. Babalik ako para kunin. CJ, bilisan mo at kunin mo ang pera para sa akin. Kung muli kang mangloko sa akin, makikita mo kung paano kita papatayin. Hindi. Minyuan, kung aalis ka, ano na ako? Ay naku, mag-alala ka lang. Ngayon si Yeshua, galit na galit sa akin. Pag lumabas ako, siguradong masaya siya. Huwag mo nang sabihin ang 1 bilyon. Kahit 10 bilyon, walang problema. Pagdating ng panahon, bibili pa ako sa'yo ng mas maraming mamahaling kotse. CJ, Yeshua, ngayon lang ako nakaranas ng ganitong kahihiyan dito. Hindi mo ako mapapatawad. Demonyo, multo ah. Sira ang mga utak nyo ah. Sumisigaw ng multo. Nasaan si Yeshua? Nandito po siya. Sa punerarya sa kanlurang bayan. Gumagawa ng libing. Nawala na ako ng matagal. May oras pa siyang dumalo sa kung anong libing. Kapag nakita ko siya, kailangan ko siyang turuan ng leksyon. May dahilan ang bawat pagkakasala. Mag-ingat ka sa paglalakbay, Ginoong Lu. Huwag ka nang bumalik sa amin. Ay naku, Ginoong Lu, ingat ka sa iyong paglalakbay. Malalim na pakikiramay. Paalam. Minyuan. Nanay, patay na ang kuya.
Kailangan na nating tingnan si Ye Shuyao. Yung cute na bata. Mukha. Tumahimik ka. Shuyao, maliit lang ang hipag mo. Hindi marunong. Huwag mong masyadong isipin ang sinabi niya. Walang anuman, ma. Ito ang sertipiko ng kamatayan ni Minyuan. Pumirma ka ng isang piraso. Para na rin mapayapa na si Minyuan. Mas mapapanatag siya. Minyuan. Iniwan mo ako at ang iyong nakababatang kapatid. Minyuan. 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 Bakit mo kami iniwan? Umalis na kami. Ano ang gagawin natin? Jane, hayaan mo na lang na samahan ka ni Mama. Asawa, ingat ka. Huwag kang mag-alala. Ang iyong kumpanya. Aalagaan ko ito para sa'yo. Mga bisita, ngayon tayo ay may malungkot na damdamin. Pumunta upang alalahanin. Dating Pangulo ng Lu Group, Ginoong Lu Minyuan, Bian Mian, isang bao. Isa pang bao. Ano ang inyong pakay? Lumayo, lumayo. Ano ang ginagawa ninyo? Lu. Ye Shuyao, hindi pa ako patay. Bakit tinutulungan mo akong magdaos ng burol? Ano ito? At kayo? Bakit kayo nandito? Umalis ka. Umalis ka na. Umalis ka na. Ang asawa ko, si Lu Minyuan, ay hindi na nakaligtas. Saan ka galing, ikaw na peke? Paano mo nagawang magpanggap na patay? Ye Shuyao, nasaan ka na ba, baliw ka na? Anong peke? Ako ang asawa mo. Lu Minyuan, Alam ko nang mapagkakatiwalaan ka, pare. Sumama ako sa iyo buong daan. Totoo ngang hindi ka mapagkakatiwalaan. Ginoo, ang babaeng ito. Sinasabi mo na ang taong ito ay hindi ang Pangulo ng Lu. Hindi siya. Namatay ang asawa ko 10 araw na ang nakalipas. Sa isang aksidente sa dagat. Ye Shuyao, totoo, ako. Ikaw, bakit hindi mo ako kilala? Sinasabi mong ikaw si Lu Minyuan. Paano mo naman mapapatunayan? Patunay. Ano yon? Kailangan kong patunayan. Ako ay ako. Sira ka na, totoo ka bang baliw? Shuyao, ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Kakaunti lang ang nakahanap sa akin. Bakit hindi mo pa rin siya kinikilala? Alam naman ng lahat na mahal ko ang asawa ko. Kung siya talaga si Minyuan, paano ko siya hindi kikilalanin? Huwag mo akong lokohin muli. Ye Shuyao, ikaw ba ay may kakayahang makakita ng malayo? Sino pa kundi ang kapatid ko? Minyuan. Nanay, ikaw, talagang hindi ka namatay. Hindi ako mamatay. Akala ko hindi na kita muling makikita. Magkikita pa rin tayo. Inay, huwag kang mag-alala muna. CJ, kung siya talaga si Minyuan Jane, may pagmamahal pa rin siya sa pamilya na ito. Paano niya magagawang? Alam niyang may sakit kang puso. Pero sinadyang nawala ng 10 araw. Hindi ba siya nag-aalala na baka masaktan ka dahil sa nangyari at magka-aksidente ka? Itong impostor. Wala tayong kinalaman sa pamilya Lu. Wala tayong kahit 1 sentimo na ugnayan. May utang ka sa akin na 100 milyon. Kailangan mong magbigay ng paliwanag ngayon.
Hindi. Nanay. Ako si iyong anak, si Lu Mingyuan. Hindi. Tingnan mo. Ito ay noong bata pa ako. Nangungupit ng matamis na inumin. Yung peklat na naiwan. At saka. Tingnan mo. Ito. Hindi ito noong nakaraang taon. Nakatatahi ng 5 suture. Hindi pa rin sapat, di ba? Hindi pa rin sapat sa loob ng hita. E di meron pa bang isa? May mall pa, di ba? Ako na ang magbibigay sa'yo. Talaga namang. Totoo ngang siya ang anak ko. Mingyuan. Shuyaw. 100 milyon lang naman yan. Agad mong ibigay ang pera. Tama. Shuyaw. Mukhang nagkakaroon ka ng sira sa ulo, ah. Nakatayo lang dito ang kapatid ko. Kung gusto mo, sabihin mong hindi totoo. Ano ba talaga ang balak mo? Kung tinanggap na ninyo siya, mabilis na ibigay ang pera. Wala akong oras para mag-aksaya dito kasama nyo. Shuyaw. Anong ginagawa mo dyan? Bilis, bayad na. Anong klaseng pag-ugali yan? Baka pa magpakita pa ng galit sa amin. Tingnan mo ako, hindi ba? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. May hawak akong dokumento mula kay Mingyuan bago siya pumanaw. Nakasulat na testamento, na malinaw na nakasaad. Kapag siya ay namatay, lahat ng ari-arian, kalahati para kay mama para sa kanyang pagretiro. Kalahati para sa iyo bilang dote. Si Mingyuan ay palaging mapagbigay. Sa kanyang puso, kayo lamang ang nandoon. Pero itong tao na ito, palaging nagmamadali para sa pera. Sadyang nandito lang siya para mandaya. Araw, 2025. Namatay ang kuya ko. Lahat ng perang ito ay mapupunta sa atin. Gusto nating gamitin kung paano natin gusto. Ang daming pera. Nga. Tama si Shuyaw. Palaging magalang ang anak ko. Paano naman? Pagbalik niya, palaging humihingi ng pera. Itong tao. Siguradong pek ito. Ikaw pa, para lang makakuha ng pera. Hindi pa rin ako kinikilala bilang anak mo. Maaaring mapeke ang mga peklat. Maaaring magpabago ng mukha sa operasyon. Ikaw ay peke. Huwag kang magpanggap. Totoo yun. Tama na. CJ. Kayo talaga ayaw nang kilalanin kahit ang sariling anak. At sariling kapatid, hindi ba? Ako. Ay. Lu Mingyuan ay. Jane. Ang pakiramdam ng pagiging iniwan ng lahat ay hindi maganda, di ba? Nagkunwari kang patay para makipaglaro sa kanya. Lahat ng ito, sa kakaumpisa pa lang. Itapon mo ang sinungaling na ito. Ikaw. CJ. Talagang nagsisisi ako. Noong una, talagang iniwan ang mana sa inyo. Sobrang bulag ako. Mingyuan, huwag kalimutan. Wala ka ng ari-arian. Sa iyong pangalan. Nga, tama iyon. Akalan niyo patay na ako. Maaari na ninyong ipamana ang testamento. Sobrang naiinip kayo. Halika. Tingnan ninyo. Tingnan ninyong mabuti. Tingnan. Nawalan na ng laman ang aking account. Wala ng pera. Ubos na. Nanay. Ngayon ka pa. Gusto mo pa bang kilalanin ako bilang anak mo? Anong ibig mong sabihin sa mga salitang iyon? Ano ang ibig mong sabihin sa ilalim ng pangalan mo? Wala nang anumang ari-arian. Ang pera ko ngayon, nasa kanya. Tanging ako lang ang nabubuhay. Kayo lang, ang makakakuha ng pera mula sa kanya. Hehe. Nanay. Tiya, alam ko na nag-aalala ka na baka magkamali ng tao. Gusto ko talagang malaman kung si Mingyuan ay totoo nga ba? Napakadali lang. Gumawa ka ng yan paternity test. Di ba? Oh. Ginoo. Naghihintay ka ba na matapos sila? Oh. Maging tapat ka sa akin. Lene, wala na ba kayong katapusan? Ay, wala akong oras para dito.
Nagsasayang lang kayo ng oras. Kung hindi pa kayo magbabayad, patay na patay ako sa kanya. Huwag. Bigyan niyo ako ng kaunting oras. Sigurado akong makakakuha ako ng pera. Huwag magmadali. Hintayin natin ang resulta ng DNA test. Ibabalik ko na ang pera sa'yo. Sabi ko na nga, may kontrata ka. Bakit ka matatakot na hindi namin ibabalik ang pera? Lene, magbibigay pa ako sa'yo ng isang araw. Binababalaan kita. Huwag kang magtatangkang tumakas. Lene, sa lungsod na ito, wala akong hindi kayang hanapin. Tara na. Yishuriao. Ngayon, pupunta ako sa verification center. Kumuha ng sampol. Hello. Sa sentro ng pagsusuri ba? Shuyao, lumabas na ba si Luming Yuan pumunta sa libingang bahay? Mag-alala ka. Nakuha ko na ang kailangan mo agad. Ang tunay na kapangyarihan ng grupong Lu. Kahit nabuhay pa siya, walang kwenta. Salamat. Ikaw ay palagi. Hindi mo kailangang sabihin sa akin ang salitang iyon. Magandang araw. Ang resulta ng and ng Ginoo ay handa na. Pakisuri. Yeshuyao. Ngayon, lumabas na ang ulat ng pagsusuri. Tingin ko, handa ka na para ipaliwanag. Anak. Alam na ng nanay na ikaw ang aking anak. Siya ang masamang tao na si Yeshuyao. Siya talaga, na nag-udyok ng hidwaan. Kuya. Kuya, pasensya na. Katatapos lang, nagmamadali ako. Naniwala ako sa mga kasinungalingan ni Yeshuyao. Kaya nagduda ako sa'yo. Huwag kang magalit sa akin. Yeshuyao. Kung hindi dahil sa pagpupursige ng kapatid ko na magpa-verify, hindi mo ba naiisip ngayon na sasarilinin mo ang yaman ng kapatid ko at itataboy kami? Sinasabi ko, bakit ka palaging humaharang sa pagsusuri? Nalaman ko na napakasarili mo. Ngayon, lumabas na ang ulat ng pagsusuri. Wala ka nang masasabing iba, di ba? Panahon na para magbayad. Bigyan mo ng pera. Ay naku, King. Okay ka lang ba? Mukhang may nangyayari sa dalawang ito. Talagang walang hiya. Yeshuyao. Anong ginagawa mo? Ako ang tumawag sa inyo. Sige, Yeshuyao. Alam ko na. Talagang ang gusto mong sakupin ang ari-arian ng pamilya Lu. Tara, mag-usap tayo. Nawawala ang anak ko. Kakapanibago lang nitong ilang araw. Babaeng ito ay mag-aasikaso ng libing para sa anak ko. Ngayon, bumalik na ang anak ko. Ngunit iniisip niyang angkinin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Lu. Mukhang mayaman ang babaeng ito. Hindi ko akalain na napakasama niya. Anong karapatan mong hindi ako bigyan ng pera? Anong batayan? Dahil sa pagpapanggap mong patay, nawala ka ng 10 araw. Para lang dito sa cute na ito. Sapat na ba ang dahilan na ito? Dahil sa pagpapanggap mong patay, nawala ng 10 araw. Para lang dito, kasama ang cute na ito. Sapat na ba ang dahilan na ito? Ikaw ang nag-aakusa ng walang batayan. Ako, walang masama sa pagitan ko at ni King. Walang nangyari. Shuyao. Huwag kang magbula-bula. Kapatid lang kami ni Ming Yuan. Magkaibigan lang. Mabuting kaibigan. Yung klase ng kaibigan na pwedeng maghubad ng damit at matulog sa iisang kama. Ninanais mo akong siraan. Ang iyong lantad na paninirang puri. Ako sa'yo. Sa tingin ko, ikaw talaga. Yung walang hiya. Kahit ayaw mong magbayad ng utang. Hindi na kailangang siraan si Kuya at si Wan King. Tingnan nating lahat. Babaeng ito. 5 taon na silang kasal. Walang anak, ayos lang sana. Ngayon, para makuha ang mana, binabato niya ng putik ang kanyang asawa. Sa tingin ko, ikaw ay isang manggugulo. Tama iyon. Ako yung palo. Tama na, huwag mong sobrahan. Napaiyak niya si King. Humingi ka na agad ng tawad sa kanya. Humingi ng tawad. Karapat-dapat ba siya? Hindi niyo ba sinabing siniraan ko kayo?
Ito ang ebidensya. Paghihinanakit. Hapis. Hapis. Luminyuan. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Mayroon ka pang nais sabihin, Ming. Kaya pala talagang may relasyon silang dalawa. Isang magkasintahan. Sinasabi pa na ang unang asawa ay nagmamalupit para sa mana. Shuyaw. Kapatid lang kami ni Minyuan. Lumabas lang kami para maglakad-lakad. Hawak kamay at yakap lang naman. Minsan ay matutulog din ba kami? Siyempre ikaw ang nagmamalaki sa mga maliliit na bagay, di ba? Sino ba naman ang walang kaibigan na kabaligtaran ng kasarian? Talaga ba? Hindi ka makikipag-ugnayan sa mga kaibigan mong lalaki? Bakit naman ang kapatid ko ay makakapagyakap kay Wan King? Tapos sinasabihan pa, dahil lang sa ilang malapit na litrato. Anong masama doon? Anong mapapatunayan niyan? Shuyaw, ganito mo akong pinaparatang ng masama. Mas lalo lang nilang isipin na maliit ang ulo mo. Hindi ka makapagtiis sa iba. Tapos na ba ang gulo mo? Ang paggawa ng chismis ay ikamamatay ng buong pamilya. Dahil lang sa ilang larawan na magkahawak kamay. Hindi rin makumpirma na magkasama talaga. Karma mo. Kapatid ko, kanina sinampal ka. Iyan ay mababaw lang. Kapatid, sa tingin ko, kailangan niyang matutunan. Dapat mo siyang turuan ng leksyon. Tingnan natin kung may lakas pa siyang bumangga sa susunod. Tungkol kay Minyuan, tama lang na parusahan mo siya. Kung hindi, baka sa hinaharap, siyang mangibabaw sa'yo. Yeshuryaw, ngayon, kailangan mo lang akong humingi ng tawad. At aminin na yung sinabi ko kanina. Mga pawang kasinungalingan lang yon. Kaya, pwede kong pag-isipan na patawarin ka. Yung akala mong patay ka, nakikipaglaro ka pa sa cute mong espiritu. Nang hihinayang, yung dapat humingi ng tawad. Ikaw at si Su Wan King. Sasabihin ko ito sa huli ulit. Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad. Hindi mo ba narinig? Itigil mo. Halika. Ikaw. Ayos lang ba? Sino ka? Luminyuan. Kung sabi ninyo na magyakapan tayo, walang problema na mag-share ng isang kwarto. At ito naman. Matagal mo na akong niloloko bilang 3-in-1. Baka magalit si Shuyaw sa'yo, di ba? Mahal na mahal niya ako hanggang sa kamatayan. Hindi niya ako sisihin. Baka nga. Ngayon, handa na siyang tumalon sa dagat. Ayokong bumalik sa buhay na ito kailanman. Grabe naman. Sobrang shocking nito. Talagang nagpapanggap na patay at nakikipaglandian siya. Sobrang baba ng lalaking ito. Nangangalunya pa at nagtatapang-tapangan sa asawa. Huwag kayong kumuha ng video. Pest! Ikaw, babaeng walang kwenta. Nagpapanggap na patay para lokohin ang asawa. Tapos nakikipaglandian pa sa iba. Ngayon ay may lakas pang manakit ng asawa. Bumagsak na tao. Sobrang hindi ka tao. Hindi yon totoo. Walang kinalaman sa akin yon. Peke ang video na ito. Gawa ito ng AI. Fake ito. Totoo o hindi ang video. Maaari mong suriin ito sa sarili mo. Iwanan natin ang katotohanan ito. Hindi iyon. Dahil masyado siyang matatag. Hindi katulad ni Wan King. Malambot at maaalalahanin. Hanapin mo na lang. Sa sarili mong dahilan na lang. Tama. Lahat ay dahil sa'yo. Kahindik-hindik. Wala na ang king. Gusto mo pang magkaroon ng maraming asawa. Talagang walang hiya ang pamilya nyo. Ito ay aking sariling usapin. Hindi man lang iniintindi ng asawa ko. Para sa'yo, matandang babae. Nagsasalita ng sabay-sabay. Ninakaw mo pa ang mga gawaing bahay. Ang pangit mong tao. Huwag kang makinig sa kanya. Alam mo ba? Shuyaw. Alam ko. Hindi mo na talaga kaya ang bagay na ito. Ako. Talagang nakakainis. Maghiwalay na tayo. Anong hiwalayan? Gusto mo bang makipaghiwalay sa akin? Huwag mong isipin na dahil sinabi mo ang hiwalayan. Ako'y lalapit para humingi sa'yo. Huwag ka nang magpatawa, sige na. Nakalimutan mo na. Noong una, para mapaligaya ako. Paano mo ginawa? Lahat ng bagay para sa akin, di ba? Minyuan,
Nakuha ko na ang kontrata. Sa malaking proyekto sa silangan ng lungsod. Maaari nang mag-restart ang kumpanya. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pera. Wala nang problema sa pondo. Saka ka lang umuwi. Matagal na akong gutom. Magluto ka na, bilis. Uminom ako ng sobra ngayon. Sobrang hindi komportable ng tiyan ko. Pwede ba akong magpahinga sandali? Lanan. Anong amoy yan? Basta't umiinom ka lang buong araw. Parang lasing na babae. Nakakainis tingnan. Noong una, dahil gusto mong makipag-usap sa akin tungkol sa proyekto sa silangan ng lungsod. Umiinom ka araw-araw hanggang sa malasing. Kahit na ikaw ay may sakit. Agad mong inaalagaan ako. Ngayon, wala namang pinagkaiba. Pagpasok ni Wan King, ako ay panatilihin ang tamang distansya sa kanya. Shuyaw. Huwag kang mag-alala. Hindi ko guguluhin ang buhay ninyo ni Mingyuan. Sinasaktan mo na naman ako. Hindi ka dapat magalit. Siyempre, tutulungan kita. Yishuyaw, talagang lumampas ka na sa hangganan. Akala mo ba hindi ko kayang makipaghiwalay sa'yo? Ngayon, pinapalitan mo ang pangalan ng presidente ng Lu, na ilalagay sa pangalan ko. Sasabihin ko sa'yo, tatadyakan kita. Nais pa ring isipin ang pamilyang Lu. Mukhang mabibigo kayo. Ang Lu Group ay pinalitan na ng pangalan bilang Ye Group. Mula ngayon, ang Ainian ay walang kinalaman sa pamilyang Lu. Ano? Anong ibig mong sabihin, nagmamakaawa? Lushi, pinangalan na ngayong Yeshai. Ibig sabihin, ang kasalukuyang chairman ng Lushi Group ay si Yeshuyao. Sa loob ng 10 araw na nagkunwari kang patay, lahat ng mga shareholder ay sumang-ayon sa paglilipat ng bahagi. Ito ang kontrata ng pagbabago. Yeshuyao. Impossible. Aking kumpanya. Aking bahagi. Mula ngayon, ako si Yeshuyao. Siya ang bagong chairman ng Lu Corporation. At ikaw, si Lu Mingyuan, ay tinanggal na sa grupo. Yeshuyao, paano ka makakaya? Noong nakaraan, ang binigay mo sa akin na Lu Corporation ay isang kalat-kalat na negosyo. At naabot ko ang kasalukuyang laki nito. At ikaw, laging nakikipaglandian kay Su Wan King. Sai, ano ang nagawa mo para sa kumpanya, Jing? Pirmahan mo na ang kasunduan sa diborsyo. Hindi na kita usigin, tungkol sa iyong pangangalunya habang kasal. Umalis na walang dala. Nagpanggap kang patay at nagsasaya siya. Binilinan ka na magbenta ng lahat ng ari-arian mo. Maswerte ka na nga. Kasalanan mo lahat ito. Kung hindi sana sumama ang loob ng tiyan mo. 5 taon na kayong kasal, hindi pa rin kayo magkakaanak. Paano makakapag-asawa si Mingyuan ng iba? Nga, matagal na kayong kasal pero walang anak. Mga lalaki, di maiwasang magkamali. Anong alam ninyo? Itong lalaking ito, nagpanggap na patay para lokohin ang asawa niya. At sa kanya, nagtatalik sa labas. Ano ang kinalaman nito sa pagkakaroon ng anak? Hindi siya makabuo. Hindi natin alam kung kanino ang problema. Nagkamali lang siya. Isang pagkakamali na ginagawa ng lahat ng lalaki. Bakit kailangan siyang paalisin ng ganito? Medyo labis na yon, hindi ba? Narinig mo ba yon, Shuyao? Sabi ng lahat. Agad mong ibalik ang kumpanya kay Mingyuan. Hindi makabuntis si Shuyao dahil sa ginawa ng iba. Bakit ka ganyan? At saka, ang salarin na matagal nang nagbibigay sa kanya ng gamot. Nandito lang. Siya ang salarin. Ikaw, Luruyi. Diyos ko, yung maliit na biyenan, naglagay ng gamot sa gatas ng asawa. Walang puso talaga. Totoong ang isang pamilyang masasama ang Lu. Nabuntis ang anak. Inilaglag ng anak na babae. Tumulong pa ang nanay. Walang mabuting tao sa inyo. Ano bang mga kalokohan ang sinasabi ninyo? Siya si Yeshuyao. Hindi marunong makontrol ang sarili. Anong kinalaman ko dito? Wala akong inilaglag. Wala akong. Talaga. Nandito ang ebidensya. Kailangan kong ilantad ang mga kasalanan niya. Ipapakita ko sa lahat ang tunay na mukha ng pamilyang ito.
Huwag nang mag-shoot. Huwag nang mag-shoot. Sino ba ang nagsabing mag-shoot kayo? Sino si Luruoy? Tumatanggap kami ng ulat. Ikaw ay pinaghihinalaan na naglagay ng iligal na gamot. Sinasadyang saktan ng iba. Ngayon, pakisama kami. Huwag. Nanay, tulungan mo ako. Nanay, tulungan mo ako. Nanay, hindi ako ang nagligtas sa akin, ikaw ang nagsabi. Bakit ka gumagawa ng ganyang stupidity? Hindi ko lang gusto na maapektuhan si Ye Shuyao. Dahil sa pagbubuntis niya, maapektuhan ang kita niya. At saka siya. Hindi siya makapag-anak. Sa ganitong sitwasyon, lagi siyang may utang sa pamilya natin. Palagi siyang magiging pag-ari natin. Maaari natin siyang manipulahin. Ngayon, talagang nagbukas ang aking mga mata. Hindi ko akalain na may ganitong kasamaan sa pamilya ng asawa. Talagang may karma ang mga masamang tao. Ngayon, sa wakas, nahuli na siya. Kailangan kong itala ang lahat ng ito. Para makita ng lahat ang sinapit ng pamilyang ito. Ye Shuyao, talaga bang kailangan mong gawin ito ng ganito? Shuyao, isang pamilya tayo. Bakit kailangan pang magpakasakit ng ganito? Shuyao, alam ng nanay. Dati ako ang ganito. Mali ang ginawa namin. Pero ang pamilya ay mahalaga sa lahat. Pakiusap. Patawarin mo si Ruoy. Gulo. Noong una, nang lagyan niya ako ng gamot. Bakit hindi niya ako pinabayaan? Ano ba talaga ang gusto mo? Para makapagpatawad ka kay Ruoy. Patawarin mo siya. CJ, pirmahan mo na ang kasunduan sa diborsyo. Kung hindi, ipapasok ko ang kapatid mong babae sa kulungan. Pumili ka na lang. Kuya, ayaw kong makulong. Pirmahan mo na. Kuya, tulungan mo ako. Mingyuan, hindi pwedeng makulong ang kapatid mong babae. Wala na siyang kinabukasan kapag nangyari yon. Tulungan mo ako, kuya. Sige, pipirma na ako. Ye Shuyao, mahalagang pag-isipan mong mabuti. Talaga bang gusto mong maghiwalay sa akin? Huwag kang magsisi sa huli. Nagsisisi ako na hindi kita nilayong maaga. Kapatid, nakapagkasundo na tayo sa labas ng korte. Pakawalan mo na ang anak kong babae. Shuyao, Mingyuan, hindi na sana kayo umabot sa ganitong sitwasyon. Ang ganitong klase ng lalaking basura. Ikaw lang ang makakakita ng halaga. Ye Shuyao, huwag kang magpakaswail. Sa mundong ito, sino pa ba ang magmamahal sa'yo kundi ako lang? Sino bang nagsabing walang nagmamahal? Gusto kong pakasalan siya. Gusto kong pakasalan siya. Noon, hindi ka dapat pumayag na ikasal sa ganitong klaseng lalaki. Ginuson, tingnan mo kung interesado ka sa proyekto ng kumpanya. Tingnan mo ito. Ang Luz ay isang kumpanya na malapit ng mabangkarote. Walang interes, magmaneho na. Uy, Ginoong Son, Ginoong Son, Ginoong Son. Nasugatan. Sasama kita sa ospital. Ayos lang naman. Hindi kailangang pumunta sa ospital para sa maliit na sugat. Kailangan ko pang magdaos ng meeting. Umalis na ako muna. Hindi. Ikaw naman. Kikita kami sa pag-invest sa amin, si Lu. Siguradong hindi ka namin bibigyan. Ay, samahan mo ako magdamag. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pakawalan mo muna ako. Okay lang ba? Ayos lang. Salamat. Ang saya na meron kang ganitong kaibigan. Ayoko lang maging kaibigan mo. Pwede bang makasama si Shuyao? Hindi pwede. Masyadong diretsyo. Shuyao, ano sa tingin mo tungkol sa akin? Mingyuan, handa ka bang pakasalan ako? Dahil sa iyong taos pusong intensyon, pagsasabayin ko na lang ang iyong hiling. Si Gaxinye,
Palagi siyang nasa likod ko. Ano ka ba? Mga bagay ng mag-asawa namin ito. Bakit kailangan mong makialam? Ano ka ba? Nangangahas ka pang saktan siya. Ikaw, talaga bang nakipaglaban ka para sa ibang tao? Saktan mo ako. Ayos lang. Wala akong masama. Mga ganitong uri ng tao. Hindi ito karapat-dapat na pagdudahan mo. Ikaw. Napakabuti. Ginagawa mo ito para ipakita sa akin. Sinasadya mong pasiklabin ako. Nasisiyahan ka, di ba? Itago mo ang iyong labis na pag-aalala. Sa pagitan nating dalawa, wala itong kinalaman. Tara na. Tumigil ka dyan. Hey, Mingyuan. King. Ang hirap ng pakiramdam ko. Ito. Anong nangyari sa'yo? Mingyuan. Medyo masakit ang puso ko. Gusto mo bang makipag-usap kay Shuyu? Wala akong problema. Ito. Anong oras na? Bakit mo pa sila iniintindi? Sasama kita sa ospital. Walang anuman. Babalik lang ako para magpahinga sandali. CJ. Halika, umalis na tayo. Mingyuan, saan ito? Ito ang bahay namin. Lahat ng pag-aari ng kapatid ko ngayon. Mga sasakyan, bahay at ipon. Lahat ay dahil kay Yeshuyao. Kaya't dito na lang tayo mananatili. King. Sa mga araw na ito, magtiis ka na lang. Lahat ito ay kasalanan mo. Kung hindi mo pinasigla si Mingyuan na magpanggap na patay, makakapaghiwalay ba ang cute na yon kay Mingyuan? Dahil dito, umabot na tayo sa ganitong sitwasyon ngayon. Talaga. Na nagdulot sa atin ng kahihiyan. Mingyuan. Pasensya na. Hindi ko rin inasahan na ganyan ang gagawin ni Yeshuyao sa'yo. Hindi ko inasahan na hindi mo inasahan. Gusto lang itulak ang lahat ng responsibilidad. May mukha ka pang magsalita. Dahil sa'yo, nilagyan mo ng gamot si Yeshuyao. Bobo, nahuli ka pa niya ng ebidensya. Kung hindi, pipirmahan ko ba yon? Makasalanang kasunduan sa diborsyo. Sige na. Tumigil na kayong lahat. Mingyuan, huwag ka nang masyadong mag-alala. Yung maliit na mahal natin na yon ay nagagalit. Iwan mo muna siya ng ilang araw. Matatakot siya sa huli. Pagkatapos, saka mo siya kausapin. Siguradong hihingi siya ng tawad at babalik sa'yo. Iyan, kuya, matagal nang nilalandi ka ni Yeshuyao. Paano mo masasabing basta na lang makakalimutan? Pagdating niya at humingi ng tawad, hindi mo pwedeng basta-basta pumayag. Kapag dumating ang panahon na yon, Mingyuan, pakiusap sa pakikiusap ko. Sa susunod, huwag ka nang makipag-away kay Shuyao. Tama kayo. Nabubulunan lang ako sa sarili ko. Siya. Hindi siya makakawala sa akin. Sigurong si Yeshuyao ang dumating. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi ko basta-basta mapapatawad siya. Ay, Ginolu. Talagang pinahirapan mo ako dito. Narinig ko lahat ng sinasabi niyo kanina. Hindi ko na alintana kung ibabalik mo ang sarili mong pagkakakilanlan. Pag dumating ang oras, kung wala kang pera, hindi na ako magpapakaawa. 100 milyon lang naman yan. Nanay, Ruyi, kailangan munang makuha ang 100 milyon. Paalisin mo na sila. Bilisan mo. Mingyuan. Ay naku. Ngayon, ang nanay ko, walang ganong kalaking pera. Kuya, ako. Kamakailan, medyo mahigpit din ang pera ko. Bawat buwan, bibigyan ko kayo ng 500,000 at 1 pirasong pera. Saan napunta ang pera? Yung pera na yun, hindi ba't bawat buwan ka siya lang naman? At saka, noong nakaraan, bumili pa tayo ng maraming bagay. May utang pa nga ako ng kaunti. Sa akin, naubos na rin ang pera ko. Pati, may utang pa ako sa kaibigan. Anong sinabi mo? Wala na akong kahit 1 sentimo. Ang dami ng pera. Saan napunta yon? Bakit ka sumisigaw? Hindi naman namin sinasadya.
Saka yung pera na yon, hindi ba para sa atin yon? Sino bang nakakaalam na bigla? Kailangan mo ng ganitong kalaking pera. Tama. Sino bang nag-utos sa'yo na bigla kang umalis na walang dala? Bakit mo pa pinapag-usapan yan? Ako ay nagpakalaya mula sa kasal. Hindi naman dahil sa'yo. Ginoo, napakahalaga ng oras ko. Wala akong panahon na maghintay pa kayo. Anong klaseng tao ka ba? Hindi ka ba yung nagdadala ng mga paakyat pababa? Sino ka para mag-inay sa amin? Tama. Bakit ka nagmamadali? Hintayin mo munang makuha namin ang pera. Yung sirang sasakyan mo, hindi pa nga namin yon gusto. Kayo lang ang mga tao. Noon, kayo ang nagdadala sa amin. Hindi karapat-dapat. Hahaha. Karapat-dapat ba ako ngayon? Para magbigay sa'yo ng tsinelas. Paano mo magagawa ito? Ay. Lion, you. Mali na pagkaunawa. Mali na pagkaunawa. Wala akong pakialam kung mali o tama ang pagkaunawa. Ay. Kumuha ng pera. Ay. Kumuha ng pera. Hindi. Yenje. Sa mga nakaraang araw, nakipag-away ako sa asawa ko. Ng kaunting tampuhan. Sa loob ng ilang araw. Magkakaayos din tayo. At kapag nangyari yon, walang halaga ang perang ito. Kahit ano paman. Sa oras na yon, ibibigay ko sa'yo ang sasakyang ito ng 2 beses na halaga. Lanan. 3 beses na halaga. Kailangan pa ng ilang araw. Gagawin ko ito ngayon din. Agad-agad. Kailangan ng pera. Kung hindi, huwag kang gagalaw, huwag kang gagalaw. Noong una, itong sasakyan ay binili para sa kanya. Ito, pinapabalik ko sa iyo ang sasakyan na ibinigay ko sa kanya. Huling tag-init, agad mong ibigay sa kanya ang susi ng bahay. Ito, ibalik mo na ang sasakyan sa kanya. Mabilis, ibalik mo na ang sasakyan sa kanila. Mahal kong maliit, bakit ka nakatungo pa dyan? Ibigay mo na ang sasakyan sa kanila agad. Lene, nakikita ko mga mahihirap kayong lahat. Wala rin kayong pera. Sige na nga, basta't hindi nasira ang sasakyan. Ibalik mo sa akin. Wala na akong gana na makipagtalo sa inyo. Ikuha mo ang susi. Pupunta ako sa sasakyan. Ikaw, ang cute mo. Bilisan mo na. Ibalik mo na agad ang sasakyan sa kanila. Mapapahamak tayo niyan. Ibalik mo na agad ang sasakyan sa kanila. Mapapahamak tayo niyan. Tita. Mingyuan. Hindi ako tumatanggi dahil ayaw ko. Pero dahil ito ang sasakyan mo. Bilang regalo sa akin. Ayoko nang iwanan. One King. Makinig ka. Pagkatapos kong ayusin ang relasyon namin ni Yeshuyao, bibili ako sa iyo ng mas mamahal na sasakyan. Ang sasakyan ay patay na. Buhay ang tao. Nandito ako. At ang aking pagmamahal. Kasama mo. Ito. Hindi ba sapat? Sige na. Hanapin ko. Bilisan mo. Ay naku, Minyuan. Nawala ang susi. Niloloko mo ako. Hahaha. Mga kapatid, ipakita mo sa kanya ang kaya mong gawin. Sandali lang, ha? Maghahanap pa ako. Mabilis lang. Nahanap ko na. Sayang ang oras ko. Umalis na tayo. Salamat na lang at mabilis ang kilos ko. Agad na ibinenta ang sasakyan sa mas mababang halaga. Makakakuha ng 60 milyon. Hindi na masama.
Nasaan ang sasakyan? Yan Je. Nahanap na ng mga kapatid. Walang kahit isang daga dito. Mahal na mahal. Huwag mo akong lokohin. Tara. Bumalik tayo at singilin sila. Tingnan mo kung hindi ko sila papagupitin. Nang balat nila. Ginoong Lu. Ginoong Lu. Hindi ka na. Tao ang tao ni Lu. Lumabas ka na. Ako si Ginoo Lu. Bakit pa siya mangahas na bumalik? Nagpapanggap na patay para sa isang maliit na mahal. Bakit makikipagkita si Ginoye? Gaya niya. Ganito talaga siya. Gusto kong makipagkita kay Yeshuyao. Pakisabi sa kanya. May mahalaga akong bagay na dapat pag-usapan. Pasensya na. Wala si Anye. Ye sa opisina ngayon. At naniniwala rin akong ayaw niyang makipagkita sa'yo. Saan siya pumunta? Maaari ko ring sabihin sa'yo. Ginoong Gyu. Ngayon ay humihingi ng kamay kay Ginoong Ye. Maaari ko ring sabihin sa'yo. Ginoong Gyu. Ngayon ay humihingi ng kamay kay Ginoong Ye. Ano? Ginoong Gyu. Na. Tagapagmana ng pamilyang Gyu. Gaksinye. Siya pala yon. Impossible. Impossible. Siguradong galit si Yeshuyao sa akin. Siya. Tama. Iniinisulto niya ako. Hindi siya papayag. Sa kanyang pag-asikaso. Lene. Bakit dati ang biniko? Akala ko karapat-dapat ka kay Ginoye. Haha. Anong tinitingnan mo? Napatakot ako. Ay. Ang sama mo. Shuya. Uminom ka muna ng tubig. CJ. Simula nung bata pa ako, mahilig na ako sa amusement park. Matagal na rin akong hindi nakapunta dito. Halika na. Ningyuan, bukas ang ating anibersaryo ng kasal. Dala mo ako sa amusement park. Palaruan. Lanan. Mahal. Ilang taon ka na? Pumupunta ka pa sa palaruan. Bata, may oras ka ba? Mas mabuting mag-isip ka. Paano mapabuti ang pagganap ng kumpanya? Hey, nagtagumpay na. Lahat ng iyon ay nakaraan na. Ayos lang. Ngayon, may mas mabuting tao na handang samahan ako. Shuyao, hintay ka lang. CJ. Yung kailangan ko. Nakahanda na ba? Nakahanda na. CJ. Ay naku. Huwag kang maingay, Hoshino. Bitawan mo na. Ay naku. Huwag kang magulo, Xinye. Bitawan mo na. Gagxinye. Nasa isip mo lang. Siya ba? Bakit ikaw? Shuyao. Dumarating ako para sunduin ka. Sunduin ako. Hiwalay na tayo. Huwag nang magpanggap. Alam ko na. Kasama mo si Guksinye. Gusto mo lang akong saktan. Saan ka nang galing ang tiwala sa sarili mo? Binubuyo ka lang. Karapat-dapat ka ba? Hindi ka naman dati ganyan. Bakit ngayon sobrang pikon ka na? Ha? Alam mo ba kung anong nasa puso ko? Lumayo ka. Bumalik ka sa akin. Hindi kita papayagang makasama siya. Hindi ka na papayagang makita siya. Ay, umalis ka. Bitawan mo ako. Shuyao. Tara. Magsimula tayong muli. Okay ba? Tara. Sundan mo ako, bitawan mo. Bitawan mo ako at umalis. Lumingyuan. Huwag ka nang bumalik.
Umalis ka. Ito ay tungkol sa akin at... Shuyao. Shuyao. Sumama ka sa akin. Hindi siya mabuting tao. Tulad mo, isang walang kahihiyang tao. Sinasabi mo pa rin, hindi mabuting tao ang iba. Alam mo namang, na siya ang asawa ko. At sinadyang lapitan siya. Anak ng angkan ng mayaman at makapangyarihan. Lene. Pero formal lang ang itsura. Mapagkunwari. Alam mo rin, siya ang asawa mo. Pero paano mo siya tinatrato? Ikaw, talagang hindi ka karapat-dapat sa kanya. Shuyao, sumama ka sa akin. Hindi siya mabuting tao. Nag-iisip siyang mag-propose sa'yo. Gusto lang niyang lokohin ka. Ang mga bahagi sa kamay. Luminyuan. Huwag mong baligtarin ang puti at itim. Hindi ganyan si Hoshino. Lahat ng ginawa niya. Nakikita ko lahat ng ito. Totoo ang puso niya sa akin. Kaya, handa akong magpakasal sa kanya. Handa akong magpakasal sa kanya. Shuyao. Totoo ba ang sinasabi mo? Shuyao. Ikaw. Gusto mo bang magpakasal sa akin? Hayaan mong alagaan kita habang buhay. Nais kong alagaan ka ng mabuti. Hindi ako sumasang-ayon. Shuyao. Ikaw ang asawa ko. Naghiwalay na tayong dalawa. Hindi ka karapat-dapat na tumanggi. Hindi ako sang-ayon. 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 Shuyao. Niloloko mo ako, di ba? Ikaw lang ang nasa puso ko. Paano mo matatanggap ang ibang lalaki? Nakalimutan mo na ba ang tagal nating nagmahal? Isuot mo na sa akin. Isuot mo na sa akin. Bakit ka nakatitig dyan? Isuot mo na sa akin. CJ. Salamat sa'yo, Shuyao. Salamat sa'yo, Shuyao. Salamat. Salamat. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Gagsinye. Kung susubukan mong halikan siya, Gugsinye. Papatayin kita. Papatayin kita. Luminyuan. Sa totoo lang, dapat pa akong magpasalamat sa'yo. Kung hindi ka nagbigay daan, paano ko magkakaroon? Ang ganda-ganda niya. Shuyao, may lugar ka sa puso ko, di ba? Paano mo magagawa na tanggapin siya para sa paghihiganti sa akin? Magsisisi ka, alam mo ba? Magsisisi ka talaga. Nagpareserba ako ng restaurant. Tara, kumain tayo. CJ, tara. Tara. Shuyao, hindi ka pwedeng magpakasal sa iba. Hindi pwede. Huwag na, tama na. Sino yan? Sino kayo? Bakit kayo nananakit? Huwag niyong saktan ang anak ko. Sino kayo? Ikaw. Naglakas loob ka talagang gawin yan sa akin.
Lumingsuan. Binibiro mo ako. Napauwi pa ako ng walang silbi. Yung kanina ay interes lang. Maganda ang palabas. Kakastart pa lang. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't matagal nang naibalik? Yung sasakyan sa'yo. Walang kahit isang sasakyan sa garahe. Mga cute mong maliit. Ninakaw mo pa ako. Akala mo talaga. Ako ay parang masa napihitin. Anong sinasabi mo? Walang sasakyan. Ay. Nakuha ko na. Kinukuha mo na ang sasakyan. Ngayon, nagsasabi ka ng kung ano-ano. Ikaw, parang nananakot kayo. Ikaw. Hahaha. Mukhang hindi pa siya masyadong gising ah. Hahaha. Minyuan. Huwag na, huwag na, huwag na. Huwag na. Sasakyan. Kay Suwan King iyon. Kayo. Dapat niyong hanapin siya. Huwag mag-alala. Hindi siya makakatakas. Dalhin siya dito. Huwag mag-alala. Hindi siya makakatakas. Dalhin siya dito. Walang hanggan. Saan nang aba talaga pumunta ang sasakyan? Ay, magsalita ka. Saan nang aba pumunta ang sasakyan? Ako. Hindi ko alam eh. Kamakailan lang. Di ba lagi naman tayong magkasama? Ay, edit. Magpatuloy sa pag-edit. Nakikita kita. Hindi ka luluha hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Naiintindihan ko na. Tungkol ito sa aking mahilig sa sugal na kapatid. Siya na siya. Nagtatago siyang ibinenta ang sasakyan. Ano? Ano? Ikaw. Ikaw, maliit na cutie. Lene. Ito na ang ikatlong pagkakataon. Ay. Kung hindi nyo pa rin ibibigay ang pera ngayon, lahat kayo mamamatay. Ayaw nyo, ayaw nyo. Walang magagawa. Walang magagawa. May paraan pa. Sasakyan. Dahil ikaw nga. Ang bunso mong kapatid ang nagbenta niyan. Kaya mag-isip ka ng paraan. Para makalikom ng pera. Minyuan. Wala naman akong pera. Binilhan kita na. Ng napakaraming luho. Saan napunta ang pera? Kung talagang mayaman ako, hindi ko ba ito ibinigay sa iyo noon? Ikaw. Ay naku. Ay. One King. Udan nga. Anong nangyari sa'yo? Udan nga. Sobrang maingay. Mahal na mahal. Huwag mo nang saktan. Huwag mo nang saktan. Huwag mong saktan ang anak ko. Huwag na, tama na. Huwag na, tama na. Huwag na, tama na. Ako. Pakiusap please. Wala talaga akong pera. Mukhang totoo nga. Kailangan talagang may dugo bago tumigil. Huwag niyong saktan ang anak ko. Hanapin mo siya. Ito ang cute na ito. Dalhin niyo siya. Dalhin siya bilang bayad utang. Siya ang nagdulot ng gulo. Dalhin niyo siya. Siyang cute ang may kasalanan. Hanapin niyo siya. Wala kaming kinalaman dyan. Cute. Gusto pa akong ibenta. Bletch. Ang kailangan ko ay pera. Hindi ako basurahan. Ganitong buhay na parang patay. Babae. Akala niyo'y kayamanan. Pero ayaw ko niyan. Ay. Minyuan. Ay. Minyuan. Ay. Huwag mong saktan ang anak ko. Ikaw, hanapin mo siya. Gisingin mo siya. Gisingin mo siya. Mabilis, magpakulo ka ng tubig. Buhusan mo siya para magising. Dali. Mainit na tubig. Buhusan mo siya para magising. Mabilis. Ikaw. Nagsisinungaling ka pa rin. Ikaw, maliit na cutie. Nasaan ang pera? Ilabas mo na agad. Wala talaga akong pera. Binilhan kita ng napakaraming luho. Paano ako magkakaroon ng pera? Ayaw ko sanang sabihin. Lahat ito dahil sa kapatid ko.
Hindi lang niya ibinenta ang sasakyan, kundi pati ang mga alahas at bag ko. Lahat ng yun ay ninakaw at ibinenta. Ikaw, gusto mong makipaglaro sa akin, ha? Ibibigay ko na sa'yo lahat ng to. Gamit mo lang yung mga basura mong yan, para panggamit sa mga mangingi. May utang siyang 1 bilyon sa akin. Naiintindihan mo ba? 100 milyon. Pakiusap. Bigyan mo kami ng kaunting oras. Sisikapin naming makakuha ng pera para sa'yo. May dahilan ng utang at may may-ari ito. Hanapin niyo yung mahilig magpusta na kapatid. Pumunta ka at tingnan. Yung kapatid niyang mahilig sa sugal. Nasaan siya? Yan, Je. Ninanakaw ka ng taong ito. Namatay na ang mga magulang niya noong siya'y 10 taong gulang. Palang. Walang kapatid na lalaki. Walang kapatid na lalaki. Su Wanking. Niloko mo ako. Ayos ka. Ikaw, mapanlinlang na tao. Ikaw, mapanganib na tao. Simula pa lang, niloko mo ang anak ko. Wala kang kuya. Saan na ba napunta yung pera? Sabihin mo. Ningyuan, makinig ka sa akin magpaliwanag. Sasabihin ko sa'yo, wala akong oras. Nakikita ko kayong naglalaro ng drama. Ibalik ang sasakyan ng buo. Sa akin. Hindi na ito. Basta-basta na pagputol ng daliri mo. Narinig kong may mga itim na pamilihan. Ang isang bato sa bato ay may halaga. Su Wanking, saan mo ba talaga itinago ang sasakyan? Magsalita ka na. Kung hindi, mamamatay tayo. Dito ngayon. Minsan ba ako nang loko sa'yo, Minyuan? Hindi. Huwag kunin ang aking bato. May paraan pa ako. Dadalahin kita sa bahay niya para maghanap. Hindi pwede. Hindi pwedeng maghanap. Ito ang bahay ko. Huwag nang magpabagal. Agad kunin ang pera niya. Ipakita mo lahat sa akin. May pera, may pera. Yan, Je. Nasa taas ang pera. Hindi pwede. Yun ang kwarto ng pagtulog. Ningyuan, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Anong hindi pwedeng? Kung hindi mo ilalabas ang pera ngayon, kaming lahat ay mamamatay. Si Je, siya sa atin mo. Tara. Ganito lang kaunti, kuya. Yan, Je, tingnan mo ito. Dito, nagkakahalaga lang ito ng 1 o 2 milyon. Sa tingin mo, sapat na ba ito? Anong ginagawa mo? Ang daming sasakyan, bigla na lang nawala. Imposibleng walang anumang bakas. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Ibabalik ko ang cellphone sa akin. Ibalik mo sa akin ang cellphone. Cellphone. Nangyayari pa talaga na. Binenta mo ang sasakyan. Kami ng pamilya ko. Dahil sa 1 bilyong ito. Malapit na akong mapilitang umalis. Hindi mo akalain na. Nakatagong ibinenta mo ang sasakyan. At itinago mo pa ang pera. Sa sarili mong account. Su Wanking. Ginawa ko ito para sa'yo. Ngayon, wala na akong anuman. Talagang niloko mo ako mula simula hanggang dulo. Ginagamit mo lang ako. Para kumita sa akin. Ningyuan, hindi yun ang totoo. Pakinggan mo ako, magpapaliwanag ako. Dahil mahal na mahal kita. Natakot akong mawala ka kaya ko ginawa ito. Tama na. Pera. Kaya ba talaga? Ilabas mo na. Hindi pwede. Sundin na lang ang patakaran. Pwede. Ngayon na, lilipat na ako. Itong mga bagay na ito, kasama yung pera niya sa pagbebenta ng sasakyan. Halos umabot na siguro ng 1 bilyon. Siguro ganun na kalaki. Nasa account mo ba ang pera? Withdraw mo na. Withdraw mo na.
Hindi mo withdraw, di ba? Sinaktan mo ako. Parang ginagago mo ako. Lene, sampalin kita. Mabait na yon. Tama. Ikaw cute na cute. Nasa bahay kami. Ngayon, ganito na ang sitwasyon. Ikaw ang may kasalanan. Tama. Nilinlang kita. Ano ngayon? Kung may dapat sisihin, sarili mo ang sisihin. Tanga, parang baboy. Patayin kita. Luminyuan, ganyan lang ang kakayahan mo. Puro na lang pambubugbog sa babae. Hindi nakakapagtaka kay Yeshuyao. Napinili si Goksinye. At hindi ikaw, isang inutil. Papatayin kita. Duwag. Mahal na mahal. Pinayagan kitang magsalita. Nainis ka na at nagalit. Noong una, pero sadyang gusto mo. Binilhan mo ako ng mga ito. Gusto kong malaman na ikaw ay isang cute na bata. Hindi ko kailanman bibilhin para sa'yo. Pinilit kita ba? Sisi ang sisihin, ikaw mismo ang bobo. Naglalakad sa dalawang ilog, kaya napunta ka sa ganitong kalagayan. Sino ba ang dapat sisihin? Ikaw ang nanligaw sa akin. Ikaw ang nanligaw sa akin. Ako ang nanligaw sa'yo. Kung hindi ka lang medyo may pera, bibili mo ba ako ng mga bagay? Hindi talaga kita papansinin. Ikaw na swerte. May mukha ka pang sabihin na, Mingyuan, kung hindi dahil sa'yo, hindi sana naging ganito ang kalagayan ng pamilya namin ngayon. Ganoon ba? Niloko mo ang pera ng kuya ko. Tapos nandito ka pa at nag-aakusa. Agad mong ibigay ang pera. Mahal. Akala nyo ba ang taas-taas nyo? Kung hindi dahil sa kaunting pera, sino ang magmamalasakit sa inyo? Kayo'y isang kakaibang pamilya. Anong sinabi mo? Ikaw. Ay, nanay. Nanay, anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Suwan King. Kung magyabang ka na magagalit si nanay. At mapahamak. Hindi kita titigilan. Nanay, okay ka lang ba? Kuya. Nahiya si nanay at naduling. Sasagasaan kita hanggang kamatayan. Tama na. Wala akong oras. Para makinig sa inyo na nag-aaway. Ibigay mo ang cellphone. Uway. Ipadala mo sa akin ang pera. Siya ang may utang sa'yo. Wala akong pera. Wala akong. Hindi ako karaniwang nananakit ng babae. Ikaw ang naghanap ng gulo. Bilisan mo at ilagay ang password. Wala talaga akong pera. Yung pera para sa sasakyan. Naubos ko na. Haha. Wala kang pera, di ba? Ay. Lene, tingin ko ikaw ay. Hindi iyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Mga kapatid, ipakita mo sa kanya ang tunay na pagkatao ng mga lalaking nyo. Hahaha. Nakababatang kapatid, gusto mo ba ng kuya? Sasaktan kita ng mabuti ah. Anong balak nyo? Ibinibigay ko sa'yo. Pumasok ang 100 milyong yuan sa alipay. Dumating na ang pera. Hahaha. Pumasok na ang pera. Mga kaibigan, umalis na tayo. Pinakabagong balita mula sa istasyon. Sa Pangulo ng Yu Corporation, Ginoong Yeshuyao, at sa tagapagmana ng Yu Corporation, ang kasal sa siglo ni Goksinye, gaganapin bukas. Si Yeshuyao ay mag-aasawa na muli. Si Shuyao ay akin. Hindi siya pwedeng magpakasal sa iba. Hindi ko papayagan. Lahat ito ay dahil sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, paano ako makararating sa ganito? Ngayon nandito na tayo. Dahil sa'yo, maliit na cute, na nag-udyok sa akin at kay Shuyao. Si Shuyao ang umalis sa akin. Kung may dapat sisihin, sarili mo ang dapat sisihin. Huwag mo akong isisi. Mingyuan, magpakatatag ka muna. Hindi ito ang tamang oras para magbilang ng utang, ng maliit na mahal. Ang dapat mong gawin ngayon, ay agad na pumunta kay Shuyao at humingi ng tawad. Kailangan mong ibaba ang iyong pride, at magpakumbaba sa kanya. Sabihin mo sa kanya, na ikaw ay naakit ng maliit na mahal na ito. Nalilito. Kuya,
Noong una, sobrang mahal ka ni Shuyao. Basta't pumayag kang magpakumbaba. Ipapakita ko sa'yo kung paano ka niloko nitong maliit na mahal. Lahat ng to, sabihin ko sa'yo. Ipaliwanag ko ng malinaw. Para maintindihan mo. Siguradong gagawin niya. Magiging maawain siya at magpapatawad. Nga. Ako ang biktima. Ako ang biktima. Tama kayo. Siguradong pagpapatawad ni Shuyao ako. Ngayon, ako ay ganap ng. Nakipaghiwalay na ako sa cute na ito. Siya. Siguradong magiging masaya siya. Hahaha. Basta maayos kong ipaliwanag. Ayos lang kami. Maaari kaming magkabalikan. Tama iyon. Malambot ang puso ni Shuyao. Siguradong magbabago ang isip niya. Ay, kuya. Hintayin mong patawarin ka niya. Kaya ang kumpanya. Pera. Bahay. Babalik na rin, di ba? Nanaginip sa araw. Tumahimik ka. Ikaw ang walang karapatang magsalita dito. Ikaw yon. Tayo na. Luminyuan ang tanga mo. Tanga kang pamilya. Akala ko si Shuyao. Ikaw ang pinili nitong basura na ito. Karapat dapat kayong lahat na mawasak. Hindi pwede. Wala na akong pera ngayon. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Kailangan kong maibalik ang nawalang pera ngayon. Kasama na ang tubo nito. Sa ibaba, ipapakita namin sa inyo ang magandang bagong kasal. Ginoong Shuyao. Shuyao. Sa natitirang buhay, ako'y iingatan ka habang buhay. Mamahalin kita tulad ng una, nakilala kita, ay ang pinakamabuting bagay sa buhay ko. Ang pinakamabuting bagay sa buhay ko. Gino Gaksinye, maaari mo bang tanungin kung nais mong pakasalan si Yan Ye Shuyao, mamahalin niya magpakailan paman. Alagaan siya magpakailan paman. Handa akong. Ginoong Shuyao. Maaari ko bang itanong kung ikaw ay handa na? Magmahal kay Ginoong Guksinye. Kahit ano pa man ang estado natin, mahirap o mayaman. Handa ako. Hoy, Gino. Hindi kayo pwedeng pumasok. Umalis ka na. Alam mo ba kung sino ako? Alam ko lang kung sino ka. Kaya hindi kayo pwedeng pumasok. Yung kuya. Hoy, anong ginagawa mo? Hinahalay mo ako. Wala naman akong ginawa. Hey, hindi kayo makakapasok. Hindi ako sumasang-ayon. Walang bisa ang kasal. Luminyuan. Bumalik ka pa. Hindi ka welcome dito. Pakiusap, umalis ka. Shuyao, hindi ka pwedeng magpakasal sa kanya. Noong una, dahil kay Suwan King, niloko niya ako. Ngayon, tapos na kami. Nang tuluyan. Mabait. Sumama ka na sa akin. Shuyao. Mingyuan. Biktima rin siya. Hindi mo rin siya dapat sisihin ng buo. Ngayon, dahil sa galit mo, nagpakasal ka sa iba. Kung sakaling magsisi ka sa hinaharap, masyado nang huli. Sige na. Dati, ako ang nagkamali. Maaari akong humingi ng tawad sa iyo. Ako. Sapat na ba ito? Talaga, basta't ako'y yumuko. Hindi pa rin siya makaalis sa akin. Shuyao. Halika na. Sundan mo ako. Dadalahin kita pauwi. Tara na. Magsimula tayong muli. Halika na. Hindi mo ba akalain? Umalis ako sa'yo. Dahil kay Suwan King.
Umalis ako sa'yo. Dahil sa iyong pagsasarili. Kawalang hiya. Kabalintunaan. Pero si Hoshino ay nirerespeto ako. Binibigay niya sa akin ang seguridad at pagmamahal. Na hindi mo magagawa. Pakiusap, umalis ka na agad. Ako. Ay naku. Shuyaw. Shuyaw. Bigyan mo na lang si Minyuan ng isa pang pagkakataon. Hindi mo alam simula ng ikaw. Umalis kay Minyuan. Lagi siyang iniisip araw-araw. Ay naku. Kasalanan ko ito. Sigurado akong sinisisi niya ako. Hindi ko naging mabuti sa kanya dati. Tama ba? Kaya ngayon, sasagasain ko na lang dito. Para mapalakas ang loob mo. Inay. Huwag na. Inay. Yeshuyaw. Talagang masama kang tao. Binibigay pa nga sa iyo ang nanay ko. Kaya ka pa humingi ng tawad. Gusto mo bang patayin siya? Hindi ba't pera lang ang gusto mo? Basta't umalis kayo ngayon. Ibibigay ko sa inyo ang 5 milyon. Yee! Pero, kung talagang guguluhin niyo ako, ang perang ito, hindi ko ibibigay kahit 1 sentimo. Luminyuan. Dapat mong ibigay sa akin ang perang ito. Dahil, buntis ako sa anak mo. Anong sinasabi mo? Huwag kang magsalita sa harap ni Shuyaw. Pinaasa ang ating relasyon. Luminyuan. Ikaw ang nagpasimula at iniwan ako. Niloko mo ako. Tapos gusto mo akong iwan. Walang paraan. Sobrang melodrama naman ito. Okay lang sana kung nagalit ang ex-husband sa kasal. May dala pa siyang dala. Yung maliit na mahal natin na buntis. Anong sinasabi mo? Buntis ka ng anak ni Minyuan. Ay naku, Diyos ko. Talagang nabigla ako. Minyuan, ang pamilya natin. Nandito na siya. Yeshuyaw. Nang pinatigil mo si Minyuan, yung batang ito, nandito na. May karapatan din ang illegitimate na anak sa mana. Kaya, yung 500,000, may bahagi rin ako niyan. Kaya, yung 5 milyon, may bahagi rin ako niyan. Tingnan niyo ng maigi. Ito ang kanyang ulat ng medical check-up. Malinaw na nakasulat dito. May malubhang sakit siya. Mahinang sperm. Kaya nga. Suwan King. Yung bata sa tiyan mo. Saan galing yan? Suwan King. Ikaw cute, nabuntis ka ng ibang tao. Gusto mong manloko sa akin? Hindi. Siguradong peke ang report na to. Si Yeshuyaw ang gumawa niyan. Talagang buntis ako. Sa anak mo. Giliw kong maliit. At naglalagay ka pa ng ibang babae sa tabi ko. Sobrang sakit ng tiyan ko. Luminyuan. Ang tigas mo. Ay. Ang daming dugo. Karapatan mo yan. Ito ang kapalaran mo sa panlilinlang mo sa akin. Ito ang kapalaran mo sa panlilinlang mo sa akin. Kuya, ano ang gagawin? Kung mamatay siya, tapos na tayo. Tulungan mo ako. Pakiusap. Tulungan mo ako. Dalhin mo ako sa ospital. Huwag ka nang mangarap. Ay. Dahil sa panlilinlang mo sa akin. Hanggang ngayon. Lene, karapat dapat lang na mamatay ka. Pakiusap. Dahil sa ating pagkakaibigan. Huwag mong hawakan ako gamit ang iyong maruming dugo. Naisip mo na ba? Noong niloko mo ako noon. Yung nasa tiyan mo. Yung maliit na cute. Hindi dapat dumating sa mundong ito. Ginagawa ko ito para sa'yo. Upang ayusin ang problema. Dapat mong pasalamatan ako. Luminyuan. Hindi ka tao. Hindi ako tao. Lene,
Mula nang simulan mong magkunwari na may sakit para lapitan ako, bawat hakbang ay may plano laban sa akin. At ginamit mo ako bilang tagapagligtas. Ang susunod mong kapalaran ay talagang nararapat sa iyo. Shuyao, nakita mo na kami ay totally naghiwalay na. Wala na kaming relasyon. Isa siyang sinungaling. Biktima rin ako. Shuyao, tara na. Sumunod ka sa akin. Hawakan mo ang pera. Hawakan mo ang pera. Dalhin mo siya. Nakikita ko ngayon. Kailangan mong subukang ibalik. Hindi na ito maayos. Hindi na ito posible. Mas mabuti na ang 5 milyong ito kaysa wala. Na, kuya. Tara na, dalhin natin ang pera at umalis na tayo. Bakit ka alis? Ayokong umalis. Shuya, patawarin mo ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sama ka sa akin. Shuya. Shuyao. Sumama ka sa akin. Dalhin mo ang babaeng ito pababa. Tumawag ng ambulansya. Pasensya na po. Nangyari lang kanina. Isang maliit na insidente. Nagpa-alarm sa lahat. Ngayon, ipagpatuloy ang kasal. Stay we're together, babe. Shuyao, sa hinaharap sa buhay mo, ay tanging sikat ng araw at magandang panahon. Babantayan kita magpakailanman. Limang milyon, ha? Sapat na yan para sa ating pamilya sa loob ng ilang panahon. Ningyuan, tingnan mo ako at si Roy. Matagal na tayong hindi bumili ng bagong damit. Na, kuya, magbigay ka lang ng kaunti. Huwag niyong galawin ang perang ito. Kailangan ko itong 5 milyon para makagawa ng magandang baligtad na tungkod. Dati siya si Yeshuyao. Kaya niyang kumita ng 10 beses sa isang araw. Kaya ko rin. Basta makahanap ng matatag na proyekto ng pamumuhunan, mas magaling akong gagawa kaysa sa kanya. Itong 5 milyon ay ang dahilan para ako'y makabalik. Oportunidad sa mesa ng laro. Hehe. Mukhang si Shuyao ay nag-aalala pa rin sa akin. Kahit na naiinggit siya. Gusto lang niya na makabangon muli ako. Ningyuan, hindi ka pwedeng basta-basta mag-invest. Paano ka kikita ng ganong kalaking pera? Tama nga. Yung kay Shuyao kaya niyang gawin. Bakit hindi ko kaya? Kaya naman, kahit papaano, mag-iwan ka rin para sa nanay. Mag-iwan ka rin ng pangkain niya. Wala na kaming masyadong natitira ngayon. Hindi pwedeng galawin ang perang ito. Hindi ka naman mamamatay sa gutom kahit isang araw lang. Ibubuhos ko lahat. Gusto kong ilagay lahat. Ilalagay ko lahat. Lahat ilalagay ko. Ihulog mo, nanay. Tumaas. Ang galing. Alam ko na. Siguradong dadoble. Hehe. Yeshuyao. Maghihintay ka lang. Mukhang tama ang ating hula.
Si Luminyuan talaga. Hindi mapakali. Ilalagay niya lahat ng pera doon. Tingnan mo. Kahit pa nga. Nabayaran na ng malaking halaga. Ang kasakiman nga. Talagang nagdudulot ng pagkawala. Ng huling piraso ng katinuan. Talaga namang matalino ka. Nakita mo na ito ng maaga. Gusto na niyang bumangon. Hindi na makapaghintay. Walang pakialam. Ihuhulog ang lahat ng pera dito. Hintayin ang pagtatapos ng bagay na ito. Wala siyang anumang pag-aari. Maaari na tayong ganap na. Makawala sa kanyang panghihimasok. Handa na ako, tagapamahala. Maaari nang magsimula ngayon. Oras na para isara na ang operasyon. Anong nangyayari? Bakit ganito? Tumigil na. Tumigil ka na, please. Ito. Bakit ganito? Tumigil na. Tapos na. Ay naku. Lahat ng lumang damit ay naibenta na bilang mga lumang damit. Kaya't ito na lang ang natirang pera. Paano na tayo mamumuhay sa hinaharap? Anong ikinabahala? Kapag kumita na ang kuya mo, mabubuhay pa rin tayo ng maayos. Ay naku, Mingyuan, bakit ang dami mong nainom na alak? Huwag ka nang uminom. Kamusta na ang ating investment? Magkano na ang kinita? Ito na lang ang pera ng pamilya natin. Ay, kuya, magkano ba talaga ang kinita mo? May usapan kami ng mga kaibigan. Bukas, bibili kami ng bagong bag. Lahat kayo, umalis na. Bakit ka nagagalit sa amin? Ito ba ay pera sa investment? Nawala na lahat. Ano? Gaano kalaki ang nawala? Bro, hindi mo siguro lahat. Nawala, di ba? Tara na. Lahat lumabas na sa akin. Sabi ko na sa'yo noon, hindi pwedeng mangyari ito isang araw. Mag-invest ng 10 beses. Para lang hindi ka maniwala. Pero ayaw mong makinig. Ngayon ayos na. Ay naku. Anong gagawin natin? Anong gagawin? Naiintindihan ko na. Kung kaya ni Xu Yao na ibigay sa atin ang 5 milyong, tiyak na makakapagbigay pa siya sa hinaharap. Ay, di ba? Mingyuan. Tama si Roy. Baka pwede mo pang hanapin si Xu Yao. Maaari siyang magbigay ng 5 milyon. Siguradong magbibigay pa siya. Magising ka na. Punta tayo sa kanya. Punta tayo sa kanya. Tama ang sinasabi niyo. Alam niya na may lugar ako sa puso niya, di ba? Pupunta ako sa kanya para humingi ng pera. Sigurado akong makakabawi ako. Kukunin ko ang mga nawala sa akin. Lahat ng ito ay ibabalik ko. Xu Yao. Xu Yao. Xu Yao. Xu Yao. Hintayin mo ako. Ay. Ay. Su Wanqing. Luminyuan. Pinabayaan mo akong magpalaglag. Ngayon, hindi na ako makabubuntis. Sama-sama tayong bumaba sa impyerno. Ay. Ikaw. Sira ulo ka. Sira na ako. Ikaw ang nagpilit. Bilisan. Bilisan mo akong dalhin sa ospital. Ay. Noong panahong iyon, ganito rin ang hiling ko sa'yo. Dalhin mo ako sa ospital. Pero ikaw. Yee. Bilisan mo. Naaresto na ang suspect. May isang biktima sa lugar. Kailangan ng agarang lunas. Tapos na.
Lahat tapos na. Umalis na tayo. Shuyaw. Tulong. Tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Shuyaw. 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 Bago tayo pumunta sa ating honeymoon, pirmahan mo na ito. Hindi ba't naayos na natin ang lahat ng bagay na kailangan ayusin? Ito ay isang kasunduan sa paglipat ng bahagi at kasunduan sa paglipat ng ari-arian. Ipinapasa mo ang lahat ng ari-arian mo. Lahat ay ibinigay na sa akin. Tama. Lahat ay para sa'yo. Hindi mo talaga kailangang gawin ito. Shuyaw, mula nang makita kita, nais kong ibigay sa iyo ang pinakamaganda sa buong mundo na mga bagay. Hoshino, mula ngayon, ang Ye ay sa iyo. Ako, lalo na sa iyo. Sige na, pirmahan mo na. Tayo na. Maginhawa na maglakbay. Ayos. Saan mo gustong magpunta? Pupunta tayo sa mga dalampasigan ng Maldives o sa mga bundok ng Switzerland. Saan man ay okay lang. Basta't kasama kita. Magmaneho ka na.